Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-10 linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay gumugunita at nagdiriwang ng araw ng kalayaan ng ating pong bansa. Matapos ang ilang taon na pananakop sa ating bansa ay nakamtan natin sa tulong ng ating mga ninuno na nagtagumpay upang tayo po ay mapalaya, kung kaya't mayroon tayong tinatawag na Araw ng Kalayaan. Sa ating pong Ebanghelyo, narinig natin na ipinahayag ni Jesus na hindi siya naparito para baguhin ang kahit na anong bagay tungkol sa kautusan, kundi ito ay kanyang tuparin, isabuhay, ipaliwanag sa mga tao na sa tagal din ng panahon na sila rin ay nasakop ng iba't ibang mga bansa, medyo nalito na rin ang mga Israelita, nalito na rin ang mga Hudyo sa kung ano nga ba talaga yung kahulugan ng bawat kautusan na ibinigay ng Diyos. Ang kautusan o yung mga aral ay binigay ng Diyos para ang tao ay maging malaya. Ang kautusan ay ang pakikipag-ugnayan, pakikipagkasundo ng Diyos at ng tao. So, hindi ibinigay ng Diyos ang kautusan para tayo sakalin, kundi para sa isang mas maayos na pakikitungo sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. Malinaw po ba? Yan. Pero sa konteksto po ng ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, dito po sa mensahe na ibinibigay ni Jesus sa atin, ano nga ba nangyayari sa panahon natin ngayon? Nagiging malaya ba talaga tayo o mas lalo tayong nakukulong sa kung sino-sinong tao na talagang ikukulong at ikukulong ang ating bayan? Nakakasawa din minsan na marinig na puro tayo sigaw ng kalayaan, pero ang mga taong inaasahan natin na magpapalaya din naman sa atin ay mismong sila ang nagpapahirap dahil lamang hindi nauunawaan ang mga kautusan. Pag sinabi ng kautusan, ito yung mga batas na dapat nating kinikilala at isinasabuhay. Pero dito nga po, sa kasalukuyang panahon natin, simula siguro nang magkaisip ako o nang magsimulang bumoto ng mga taong manunungkulan sa ating bayan, nakakailang batas na nga ba ang nagagawa ng tao? Nakakailang batas na ba tayo sa Pilipinas?
Kagaya ng mga kamalian ng mga Hudyo, yung mga hindi naman dapat gawing batas ay ginagawang batas. Kaya nga yung 10 utos na ibinigay ng Diyos ay dumami ng dumami dahil lamang sa mga ipinapatupad ng tao. Kung kaya't yung mismong utos ng Diyos natabunan na, nakalimutan na. Ngayon, sa atin, usapin natin, pilit nating binabago ang konstitusyon natin na nilikha para mismong maranasan ng Pilipino ang kalayaan. Pero sa dami, ano nga ba nangyayari? Nagiging malaya ba talaga tayo o nakukulong tayo? Sa mga mambabatas natin, no? Kung inaakala nila na nakakatulong ang mga batas na ginagawa nila para sa Pilipino, unang-una, sila ang mga nakukulong dahil lamang sa mga batas. Dahil bawat batas na nililika ay may kabayaran, may perang involved, mayroong nagpapaikot para gawin ang batas na ito at sila ay babayaran. Tayo mga ordinaryong Pilipino, wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga lang sa atin, pag nabigyan tayo ng ayuda, okay na yan. Kaya nga pati ang ayuda, pati ang 4-piece, pati ang kung anumang ibinibigay, nagiging batas pa rin. Ginagawa pa rin batas. Alam niyo po ba, bawat batas may bayad? Kung sino man ang may akda, may bayad. So kala natin nakatulong, naisahan pa rin ang pinaka-ordinaryong Pilipino. Pero muli, hindi tayo titigil, dapat, hindi tayo mawala ng pag-asa na mayroong lilitaw ng mga taong hindi para baguhin ang batas, kundi para ipaliwanag ang batas at ipatupad ito. Ang dami natin batas, Wala lang talagang nag-i-implement. Doon tayo kulang. Gagawa ng batas, walang implementation. O kaya, gagawa ng batas, hindi naman talaga alam papaano ipatutupad ito. Gawa lang ng gawa. So, sa diwa ng ating kalayaan, bigyan natin ng pagpapahalaga ang ating konstitusyon. Hindi tayo pinanganak sa mundong ito para gumawa ng bagong konstitusyon o para baguhin ang mga konstitusyon natin, lalo na yung mga pinakamahalagang bahagi ng konstitusyon. Unang-una, naalala ko po, ang pinakamahalaga sa konstitusyon natin ay ina-acknowledge natin ang Diyos sa buhay ng bawat Pilipino. Pero anong ginagawa? Alisin ang Diyos sa konstitusyon. Ngayon, ang bahagi ng konstitusyon, pinakamahalaga at dapat protektahan ng bansa, pamilya. Pero ngayon, gustong wasakin ang pamilya. So para saan ang lahat ng batas na ito? Kung inaakala natin na tayo po ay mas nagiging malaya, tayo po ay lalong naghihirap at pinapahirapan dahil sa mga ganitong pag-uugali. Huwag nating hayaang mabaliwala ang dugo na inialay ng ating mga ninuno para lamang makamtan natin ang kalayaan na nararapat sa bawat isa sa atin. Dahil yun din naman ang pinakagusto ng Diyos na maranasan natin, ang maging malaya, lalong-lalo na sa kasalanan. Amen?